May kotse ka nga pero wala kang pan-Jollibee. May kotse ka nga pero hindi mo ma-text ang jowa kasi expired na ang load mo. May kotse ka nga pero tuwing sweldo, dumadaan lang sa iyo ang pera. Pambayad sa car loan, gas at maintenance. Good say! This is Chan of Chun Limited Life at today, pag-uusapan natin ang real talk na masakit aminin yung may auto ka nga pero halos wala ka nang makain. Kung tawagin ay carpool, pero ano nga ba ibig sabihin ng carpool? Ang carpool ay yung may sakyan ka pero halos buong sahod mo ay napupunta lang sa gasto sa kotse. Oo, may auto ka pero ang kapalit nito ay hirap ka sa pagbabudget, di ka makapag-ipon, laging kapos ang pera, umaasa sa utang kapag may emergency. In short, may kotse ka nga pero wala kang financial freedom. Ang nagmamaneho hindi na ikaw, kundi ang kotse mong kumakain sa buong sweldo mo. Bakit maraming Pinoy ang nagiging carpool? Number 1, down payment lang ang iniisip, hindi ang lahat ng gastos. Sa dami ng promo ngayon, sobrang dali na lang kumuha ng kotse. 30,000 pesos down payment, kaya na yan. Minsan, 0 DP pa nga. Pag may trabaho ka at payslip, kadalasan approve agad sa car loan. Pero ang hindi naiisip ng karamihan, hindi down payment ang kalaban, kundi ang tuloy-tuloy na gasto sa kotse. Halimbawa, entry-level car tulad ng Suzuki Espresso, 30,000 pesos ang down payment, tapos ito ang monthly gastos mo. Car loan, 13,000 pesos, gas, 5,000 pesos, insurance, 2,000 pesos, parking, 1,500 pesos, maintenance, 1,500 pesos. Ang total, 23,000 pesos kada buwan. Kung ang sahod mo ay 30,000 pesos, 75% na yan ang kita mo. Ubus na agad sa kotse. Wala pa dyan ang toll fee, car wash o accessories na gusto mong ikabit. Resulta, sweldo mo napupunta lang sa auto. Number 2, peer pressure at forma culture. Si tropa naka-Vios na, ako naka-tricycle pa rin. May post pa na #firstcar, #bless, naka-angle pa ang bagong plaka. Nakakaingit, no? Pero minsan, di mo talaga kailangan ng kotse. Gusto mo lang kasi gusto mong magmukhang nakakaangat. Gusto mo ng mags, full tint, LED lights. Gusto mo ng sedan kahit mas pasok sa budget mo ang mini hatchback. Basta cool tingnan sa social media. Pero, eto ang katotohanan. Yung forma mo ngayon, kapalit ay 5 taon ng piga budget. Number 3, walang malinaw na plano. May kotse ka nga pero walang plano kung paano ito susuportahan. Walang maintenance fund, walang insurance, walang pangrehistro. Aasa lang sa utang kapag nasiraan. Kapag na-flat ang gulong, sira ang aircon, expired ang rehistro, nagkapanik ka na. Ang ending, credit card o loan up, o uutang kay mama. Hindi kotse ang may problema, kundi ang budget mo. Short story, si Mark at ang sulit Altis. Si Mark, 25 years old, call center agent, kumikita ng 35,000 kada buwan, may nakita sa Facebook Marketplace. Toyota Altis 2012, sale, 300k, low mileage, good condition. Down payment, 30k lang. Hulugan, 10k per month. Kinuha agad, mukhang good deal. Pero, eto ang hindi niya alam. Malakas na pala sa gas, sira ang aircon, puro tapal na ang gulong, need ng palitan ng battery, luma na ang suspension at brakes. Sa unang 3 buwan, 40,000 pesos agad ang nagastos ni Mark. Wala siyang savings, lahat utang. Na-late sa pagbayad, na-impound ng kotse. Ngayon, wala na siyang kotse pero may utang pa rin buwan-buwan. Lesson, hindi dahil kaya mo ngayon, kaya mo pa rin in the long run. Paano mo malalaman kung carpool ka na? Tanungin mo ang sarili mo. Wala ka na bang ipon dahil sa kotse mo? Lagi bang kulang ang budget mo kada buwan? Takot ka bang bumiyahe kasi baka may masira na naman? Umaasa ka ba sa credit card para lang makapagpagas? Napipilitan ka bang mag-skip ng lakad, kain o essentials dahil sa car payments? Kung oo ang sagot mo sa 3 o higit pa, Kachali, malamang carpool ka na.
Paano maiiwasan ang pagiging car poor? Number 1, buy within your means. Kung 25k to 30k ang kita mo kada buwan, huwag ka na muna kumuha ng brand new car. Mag-commute o motor ka na lang muna. Practicality over forma. Hindi kahihiyan ng walang kotse. Ang kahihiyan ay may kotse pero sablay ang budget. Number 2, compute the total cost of car ownership. Hindi lang dapat monthly hulog ang tinitingnan, kasama dapat ang gas, insurance, registration, parking and toll, maintenance, emergency fund, accessories. Tanong, kaya mo bang bayaran lahat yan ng sabay-sabay? Number 3, magtabi ng car emergency fund. Kahit 1,000 pesos to 2,000 pesos kada buwan, sa loob ng isang taon may 12k to 24k ka na. Pang repair, pang gas, pang emergency. Mas kampante kang bumiyahe kapag may nakaabang na pondo. Number 4, alamin ang purpose ng kotse mo. Tanungin ang sarili, para ba sa delivery business, pampasok ba sa trabaho, panghatid sa anak o pamporma lang. Pag malinaw ang purpose, mas madali ka makakapili ng practical at swak sa budget. Number 5, consider alternatives. Commute, hindi ka less of a person pag nag-jeep, bus o MRT ka. Motorcycle, mas tipid. Bike, mas healthy. Carpool, mas convenient. Rent, mas practical kung bihira lang naman ang gala. Tandaan, hindi mo kailangang bumili agad ng kotse para gumaan ang buhay. Kailan ka ready magkaroon ng kotse? Ito ang checklist. May stable income ka na, may malino kang paggagamitan ng kotse, may nakatabing 6 months emergency fund, may sapat ka ng pang down payment, kayang-kaya ng budget ang monthly amortization, may budget para sa gas, maintenance, insurance at iba pa. Kung kulang pa, ayos lang, hindi ka huli, naghahanda ka lang. Recap and recommendation. Ang kotse ay blessing kung afford mo, pero pwedeng maging pabigat kung pinipilit mo lang. Tandaan, hindi mo kailangan ng sasakyan para maging successful. Hindi mo kailangan ng kotse para magmukhang adult. Ang tunay na adulting, marunong maghintay, magplano at dumiskarte. Masarap ang may kotse, pero mas masarap kumain sa labas ng walang guilt, mag-ipon consistently, hindi kabahan tuwing may emergency. Kasi hindi ka nadadaganan ng kotse yung ginusto mo lang, pero hindi mo na pala kayang buhatin. Relate ka ba? Na-carpool ka na rin ba dati o may balak kang bumili soon? Comment ka below, like and share mo na rin to para makatulong sa iba. Ayun lang! I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this content. Don't forget to like and subscribe sa ating Limited Life YouTube channel and follow my Facebook and TikTok accounts for more related contents. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Drive safely! Ingat!